Sa lahat po ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy ang napakadakilang pagbati duwat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Amen. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kung ating mapapansin, patuloy na ang bayan ng Panginoon ay binabati ng Panginoon ng kapayapaan na sumasa ating lahat. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Yan po'y sa gitna ng kabagabagan ng sanlibutan, sa gitna po ng ating mga pananain, sa gitna ng ating mga takot at pangamba, patuloy tayong pinapayuhan at patuloy tayong binibigyan ng napakadakilang pagbati ng Panginoon. At ito na may kalugod-lugod sa ating paningin at katanggap-tanggap sa ating mga kaluluwa, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit po nangyari yun? Sapagkat ating nakilala ang Panginoon, ating natutunan na lahat ng kabalisahan, lahat ng ating panahing, lahat ng ating mga pangamba ay natutunan natin, mga kapatid at mga kaibigan, na ilagak sa Panginoon sapagkat ating nalalaman at ating natutunan na ang Diyos ang tunay na makapagliligtas sa lahat ng panahon, sa alinmang kalagayan, anumang oras, mga kapatid at mga kaibigan, kapag ang mga banal dumaing sa Panginoon, tinutugon ng Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya kapayapa ay patuloy na sumasa atin sapagkat sumasa atin ng Diyos na nagtatanggol sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sa gitna ng lahat ng kapagabagan ng mundo, patuloy na ang Panginoon ay nagbibigay ng katiyakan. Gaya ng nasa sulat, mga kapatid at mga kaibigan, ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili, ang banal. Didingin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya isang napakadakilang bagay, mga kapatid at mga kaibigan, na magkaroon tayo ng tiyak at dalisay na kaugnayan sa Panginoon, sapagkat sa lahat ng panahon, sa ating pananain, sa lahat ng ating mga kabalisahan, sa lahat ng takot at pangamba, tunay na pag tayo dumaing, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pagdalangin sa Panginoon, tinutugon niya ang ating mga tinig. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nasa buong sanlibutan na tumatahan dito, sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, ating nalalaman na ang makapagdiligtas sa atin sa lahat ng bagay ay ang tanging makapangyarihang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't bilang bayan ng Panginoon, ito'y ating tungkulin na italangin sa Panginoon at patuloy natin siyang awitan ng mga dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang dakong lutlupan sa sangkalangitan. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy natin ikagalak na ipakayag, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto
From the noisome pestilence, he shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. To thee only God our Savior, yes, in him will I trust. Oh, thank you, God, oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless his name, declare his glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Bless his name. Bless his name, declare his glory. Unto thee, O Lord, will I sing. Hallelujah. Patuloy natin pakapurihin ang ating Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin ipahayag. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy natin galak na ibahagi sa bawat isa, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Gaya nga, mga kapatid, ng nasusulat na tupad sa atin, ibinukod tayo ng Panginoon. Tayo ang kanyang banal na bayan. Ikagalak nating ipaalala, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin may pong kagalakan, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating nakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba.
Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga lupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Mga kapatid, patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Ang isang Diyos na nangangasiwa sa lahat ng mga bagay na kanyang nilalang. Nagaganap kami, Panginoon, na patuloy kang papurihan, na patuloy kang luwalhatiin, sampahin at pasalamatan sa iyong dakong lupa sa sangkalangitan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ang bawat isa sa amin ay pinubuhan mo, na mailagak sa iyo ang lahat ng mga bagay na aming kinababalisa, lahat ng aming kinatatakot, lahat ng aming mga pangambat suliranin, sapagkat alam namin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga talisay na halimbawang nasusulat sa aklat ng buhay, na ikaw ang patuloy na nagliligtas, ikaw ang patuloy na kumakanlong, ikaw ang kumukukok at kumakandila ng iyong bayan, upang sa lahat ng mga bagay, maigawat ang lahat ng ikabubuti ng lahat ng mga banal. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak kami sapagkat bilang bayang ipinukul mo. Tunay nga, Panginoon, na sa aming pananaig na ngayon kami dumadaing, na patuloy kang mamagitan sa puso pag-iisip ng aming mga kapatid at mga kaibigan na nanganganak sa buong sanlibutan, upang patuloy sa bawat isa ay tanggapin ang dalisay na kapayapaan, ang kapayapaang nagbibigay ng kagalakan sa aming pag-asa hanggang sa muling pagbalito ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat bahagi ng iyong dakilang pag-ibig sa buong sanlibutan, na buong katungkulan ng iyong mga lingkod, nagtindig ka nga, Panginoon, ng iyong mga tapat na lingkod upang ang iyong katwiran, ang pag-asang nagbubuhat sa iyo, ang pag-ibig at pananampalatayang galing sa iyo ay patuloy na maibahagi sa lahat ng mga tao na nanahan sa sanlibutan. Amen. Kaya, Panginoon, ang aming buong dalangin at pagtitiwala, ang paglalagak namin at pagsambuni ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang uling panahon po ang aming pinaabot na pagbati sa lahat ng may pandinig. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ang layunin po ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan, Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, ipangaral ang katwiran ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Muli, binabati namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. Napakasarap gunitain, alalahanin na ang Panginoon Diyos ang gumawa ng alituntunin, ang Panginoon Diyos ang nagpakilala ng panukala, na ay sarap umawit ng mga bagong awitin ng may biyaya ng pananampalataya, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Pinakilala ng Panginoon Diyos yung panukala na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Inihayag niya yan sa bawat may pandinig sa silong ng mga langit sa maraming mga bansa, sa 7 kontinente sa buong mundo.
Talagang nagpapakita na ng babala ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Ano po, isa na lang ang nalalabing pag-asa natin lahat eh. Itong doktrina na kaloob ng Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kagalakan at pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin eh. Ang Panginoong Jesucristo ang nagkakaloob sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na naninindigan sa patotoo na ang tagapagligtas ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na ating ikabubuhay sa paniniwala. Liban doon wala namang iba na tayong paniniwala kundi ang pangalang Jesucristo ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na pangunang utos. Amen po ba? Amen. And the second commandment is love your neighborhood. Ito, dinideliver ko yung katotohanan na siyang patotoo na maghahatid sa atin sa pag-asa ng kaligtasan at kagalangan natin lahat. Na tayo iniimbitahan na ng Panginoon Jesucristo at mahinga na tayo, magsipagsisi na tayo, at mag-aral na tayo sa Panginoon Jesucristo upang pasalin natin at ikabuhay natin yung pamato, yung katwiran ng tagapagligtasan, ikabuhay natin upang matiyak natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong pamilya. Amen po ba? Amen. Napakadakila po nitong huling selebrasyon ng mga banal. May mababasa po ba tayo na magiging tanda yung mga iniimbitahan pag nagdiriwang ng araw ng Sabat, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Inaalala natin yung nag-alay ng pag-ibig sa atin bawat isa. Inaalala natin yung walang hanggang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin, pangalan ng Jesucristo upang makatsak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nakita ba natin yung bansang China na bumubuli sa ating minamahal na bansa? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon Diyos eh. Amen. Ipinaghihiganti tayo dun sa mga higanting bansa na umaalipin sa bansang Pilipinas. Dahil dito magaganap ang kaluwalhatian at kalooban ng ating Panginoon Diyos sa ulo ng mga dagat, sa sikatan ng mga araw. Dito siya luluwalhatiin sa ating minamahal na bansa. Kaya hindi po pwedeng tinagin ng bansang Pilipinas. Kapag ang Pilipinas ay ginagalaw, ay sinusundot ng mga halimaw na bansa ang itim ng mata ng Panginoon Diyos. Ano nakita natin ngayon na observation through social media, Facebook, video, YouTube. Ano nakita natin? Bubong na lang ang nakikita natin sa China at sa marami pang mga bansa. Di ko ba't isang babala na yan sa atin ngayon? Nadinig ba natin ang mga tao na nag-iiyakan na lang sa kanilang mga tahanan? Stock up lahat ang mga makinarya ng bansang China. So ano kahalili? Poverty. Amen po ba? Amen. At marami pang bansa ang epektado ng mga kalamidad. Kundi ito po yung napakadakilang the greatest climate change spiritually. Amen po ba? Amen. Ito na yung climate change, ano? Spiritual climate change. The greatest spiritual climate change. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Wala naman tayong ibang paniniwalaan kundi ang Panginoong Jesucristo na maghahatid sa atin at nagbigay ng kaloob na kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Sa Kanya na lang natin ilalagat yung paniniwala natin upang tayo sumagana sa biyaya ng pananampalataya upang makiisa tayo sa mga bagong awitin na kung paano si Kristo nabuhay ng maguli, gayon din tayo bubuhay yung maguli. Anin po ba binuhay sa ating maguli? Yung diwa ng kaalaman at biyaya ng pananampalataya natin. Dahil na pandemya tayo ng pagiging alipin ng pita ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga iniimbitahan? Wala tayo natatakot wala tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya yung may mga pandinig, unawain natin mabuti ito, pinapahayag sa social media. Dito na lang nakapaloob ang pag-asa nating lahat. Huwag tayong magmapuri, huwag tayong magmalaki, huwag natin ipagmalaki kung ano man meron tayo ngayon. Dahil sa isang mata, madaling nawawala yan. Amen po ba? Amen. Nakita ba natin yung nangyari sa maraming mga bansa na nakapaikot sa ating bansang Pilipinas? Ang bansang China, humihingi ng panalangin sa ating bansang Pilipinas.
Darating ang kalooban ng Panginoon Jesucristo sa minamahal nating bansa, maging ang slave na Pilipinas, magiging proud to be a Filipino. Bakit ko magiging proud to be a Filipino? Dahil sa ang bansang Pilipinas ang may hula ng mga banal na propeta, nagaganapin natin at tutuparin natin yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang Panginoong Jesucristo, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang Panginoong Jesucristo, ang hula ng mga banal na propeta, na magbibigay sa atin ng kaligtasan bawat isa, tagumpay bawat isa. Amen po ba? Amen. Naisip na po ba natin sa ating sarili, na mulay-mulay naman natin, na nilay-nilay natin, ano man ang pagsikapan natin sa mundo? Sa nangyayaring mga kalamidad, wala namang kabuluhan. Nakita niyo China, inanod na lang ang masasakyan, ang mga bahay ay lubog, ang mga pabrika ay lubog, ang mga panggagalingan ng mga resources na pangangailangan ng tao ay lubog. O di ang kahalilinan, sasapitin ng China na sakip sa mga properties, pati yung hindi nila pag-aari, naangkin nila yung pag-aari ng properties ng ating minamahal na bansa, ay dito nakatingin ang Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ng ating mga banal na apostol, ang Diyos ng mga magulang nating apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng iniimbitahan, tayo ang huling sulat ng Panginoong Jesucristo, tayo ang tagapagmana ng testamento, tayo gaganap nito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na yung mayayamang tao pagka nagpamana, nakaritin, nakasulat, di abogado. Eto, nakasulat din yung gaganapin natin na tayo ang huling tagapagmana, tayo ang mga nalalapi, tayo ang mga remnant church, tayo ang nagpapatotoo sa social media, may biyaya ng pananampalataya na inihukit sa puso at isinulat sa isip natin at hayag sa nabi natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Tayo, tagapagmana ng testamento ng Panginoong Jesucristo. Gaganapin natin yung testament, last will testament, recorded in heaven. Nakilala niyo yung paniniwala, nagpapatotoo, yung tagapagmana ng last will testament. Nakasulat, ginaganap natin yung testament, yung Holy Testament. Ipinapahayag ng may katapangan at may biyaya ng pananampalataya at paninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Nangangaral na walang bayad. Naunawaan po ba natin yung naririnig natin? Huwag kung kailan, huli na ang lahat, saka tayo nagpapakita na kaipokulituhan at pagkatakot sa paniniwala. Amen po ba? Amen. May maging matibay at matatag na tayo ngayon. Hindi nawawala ng kabuluhan yung lahat ng pinagtitiisan natin sa mundo. Kasarap pagtawanan at laitin at libakin dahil sa biyaya ng pananampalatayang sumasa atin. Amen po ba? Amen. Kung ang Panginoong Jesucristo pinagtawanan, inisulto, kinutya, hinamak, nilibak. Ngayon, magaganap ito sa mga hamak at dukha at mangmanglang sa sanglibutan na sa ating ipinagkaloob ang kaharian. Nalulugod na mainam ang ating Ama na ibigay sa atin ang kaharian, ang katuwiran ng Panginoon Diyos na may patotoo. Na pag nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat, inaalala natin yung pagdarusa sa krus, yung ipinakilala ng Panginoon Diyos upang sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Di ba nakagagalak sa isang mangmang at dukhang kalagayan? Nadidinig natin sa social media yung deliberasyon ng katayuan ko at ang paniniwala ko at pinaninindigan ko ang Panginoong Jesucristo, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na pinapahayag ko sa social media na walang bayad upang wala tayo maging issue na hindi maging iskam ito sa pandinig natin, kundi ang buhay nito kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan at kapayapaan ng ating pamumuhay. Panindigan natin yung paniniwala. Amen po ba? Amen. Nagagalak pong gunitain ito ngayon. Itong last will testament. Sino man yung nakakarinig kung tayo ang tagapagmana ng Panginoong Jesucristo, ay gaganapin natin ito. Wala naman sinabi pumunta tayo sa building para ganapin natin ito. Aalalahanin po natin, paniniwalaan po natin. Ngayon,
ang paniniwala ay kapanatagan ng mga bagay na darating na di natin nakikita. Alin po yung di natin nakikita na darating at nangyayari sa atin? Sinabi ng Panginoong Jesucristo na kung paparito na siya sa isang patay, gigisingin niya yung mga namatay na may pananampalataya at yung mga nakatayo, babaguhin niya sa isang patay. Yung katawang may kabulukan, papalitan na walang kabulukan. Ano magiging larawan ng mga nagbabantay at nag-iintay na nabubuhay ng may biyaya ng pananampalataya na may kagalakan sa kabila ng karukhaan at kabangmangan natin? Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Magiging katulad ko kayo. Mahirap po bang intindihin o unawain? May ang hari ng mga hari ang nagsalita nitong naririnig niyo, pinapahayag ko sa social media. Ngayon, bilang taong katulad nyo, naririnig niyo yung katotohanan na ginawa ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom ang patotoo. Amen po ba? Amen. Ito yung paglilinis ng maruming lakad natin dahil na pandemya tayo ni Satanas buhat sa pasimulan. Naunawaan na po ba natin? Kaya naman meron tayo ngayon, babalik tayo sa wala. Kung hindi natin ito sasampalatayanan. Dahil dito na lang nakapaloob ang pag-asa ng mga tao sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Huwag natin ipagmalaki kayo kung ano meron tayo. Kung ano man yung pinagsikapan natin, magiging zero balance pa yan. Ngayon, mapalad yung mga nilalait at hinahamak at iniinsulto, nililibak dahil sa biyaya ng pananampalataya. Ito ako, isang mamang sa harapan nyo, isang dukhalan. Isang award din ng National Housing Authority dito sa Nueva Ecija, Cabanatuan City. Pero ito yung tungkulin ko bilang tao. Ibino-voice out ko sa mga may pandinig upang maging kapakinabang ako sa mga may pandinig. At magkaroon ng kagalakan at katiyakan yung may makakarinig ng katotohanan ng binabalita ko sa social media na ang bunga nito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamipamilya. Amen po ba? Amen. Namasdan naman natin yung Europa, China, Dubai. Hello? Ang kahaliling lahat yan, kahirapan. Masdan natin ang ating minamahal na bansa. Kaya magkaisa tayo ng pananalig at pananampalataya at dumaing at humibig tayo sa Panginoong Jesucristo na siya ang may kapangyarihan magiganti sa minamahal nating bansa dahil dito magaganap ang hula ng mga banal na propeta. Luluwalatiin ang Diyos ng Israel sa minamahal nating bansa sa sikatan ng araw sa silangan dahil tayo ang merong bilang na 7,000 more than islands. Dito natupad ang hula ng mga banal na propeta. Amen. At ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula na paniniwalaan natin upang ipaghiyawan natin at i-share natin ito sa kapwa tao natin upang maging bahagi tayo ng blessing spiritually na nagaganap na yung spiritual climate change. Amen po ba? Amen. Bakit po magkakaroon na spiritual climate change? Napakarami na pong lumitaw ng mga sinungaling na mga kangaral na ginawang kapakinabangan ng banal na kasulatan na dinadaya ang mga pusong walang malay. Mas dinaig pa posisyon ng Panginoong Jesucristo sa katungkulan ng mga nakakaral ngayon. Napakatataas ng posisyon. Dahil kilala po ba natin yung mga antikristo? Inililihim na pilit yung patotoo. Ang patotoo ang pinakatanda at magiging tanda tayo sa langit at sa lupa na mga God servant tayo. Mga granted and devoted, dedicated God servant in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hello, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Huwag na tayo maging paimbabaw. Kapag may dumadating na trial sa atin at sufferings, tawag tayo ng tawag sa Panginoong Jesucristo. Puro sa pakangailangan tayo dumadalangin. Nakagagalak na iginawa tayo ng Last Testament para maging tagapagmana tayo, na maging sariling mana tayo ng Panginoon. Nagaganapin natin itong Last Testament. Di ba yung mga milyonaryong tao ginagawa ng black and white na
na testamento, yung mga pamamanahan nila ng kanilang kayamanan. O ito, ginawa ng Panginoon Diyos yung testamento na gaganapin natin para maging tagapagmana tayo ng Panginoong Kristo. Gaganapin natin, ipaghihiyawan natin ito sa social media, magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Forever and ever po yung patotoo na ginawa niyang halimbawa na ikabubuhay natin. Amen po ba? Amen. Huwag tayong masuwayin. Ano po? Huwag kung kailan yung pagka may kalamidad, saka tayo nagpapakita ng kaipokulituhan sa mundo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na ipaghiyaw sa social media yung testimony ginawa ng Panginoon Diyos na sumasa atin ang tagapagligtas dahil sa patotoo. Naunawaan po ba natin? Amen. Eh ngayon, tignan niyo yung mga relihiyon, tignan niyo yung mga itinayong sinagoga ng magagandang building. May nakita ba kayo mga building na nakalubog sa tubig ngayon? Di wala palang value, ano? Eh dito na yung sinabi ng Panginoon Diyos na hindi siya tumatahan sa building, kundi sa puso nung nakikinig siya tumatahan. Amen po ba? Amen. Ma-enjoy natin at mararamdaman natin na ang Panginoong Kristo ay tumataas sa puso't isip natin, inaalala at ginugulita natin yung pagdurusa sa krus, yung kamatayan at yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. O di nabubuhay tayo na may pananampalataya. Umaawi tayo ng bagong awitin na ito'y compose ng Panginoong Kristo. Batay sa hula at batay doon sa kasaysayang ginawa niya nung nagdusa siya sa krus. Amen po ba? Amen. Basta natin si Jesus na siyang nagpasakdal at gumawa ng matuwid na pananiwala nating lahat upang huwag tayo mapahamak dito sa dumarating na kalamidad ng sanlibutan. Manindigan po tayo, magpakalalaki tayo, magpakababae tayo. Naunawaan po ba natin? Amen. Takot na lang ang dumarating, nagpapanik na mga tao sa buong mundo eh. Amen po ba sa nangyayaring kalamidad? Nakita niyo yung society ng bansa, yung magagandang bansa. Nawawala na yung view ng mga bansa na dumarating ang malakas na mga kalamidad, dumadating ang mga salot. Ano mga kahalili po niyan? Kahirapan. Amen po ba? Amen. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. 30 beses naman natin isipin eh. Pag nalubog sa tubig yung mga sasakyan, yung mga inimbest natin sa pangarap natin, ano kabuluhan? Mga sira na yan. Ano sabi ng China, humihingi na panalangin ng China sa Philippines. Ha? Hindi nga pwedeng galawin ng alinmang bansa ang Pilipinas. Eh. Balikan natin si Josue nung tinawag ng Panginoon Diyos para makibaka. Ano sabi ng mga kaharian? Pagka lulusob si Josue, natatakot yung mga kaharian eh. Bakit po? Makapangyarihan ng Diyos ni Josue. Alam nila na hinati yung dagat na pula upang makaraan ng mga ang bayan ng Panginoon Diyos sa dagat na pula eh. Kaya takot silang digmain ng mga ibang kaharian eh. Takot yung mga kaharian nagtayo at hindi sa Diyos itilayo. Pag nabalitaan nila, didigmain ni Josue yung mga kaharian nila, takot sila dahil makapangyarihan ng Diyos ni Josue. O ngayon, ang bansang Pilipinas nakatawa-tawa. Ang bansang Pilipinas na slave ng maraming mga bansa na ang mga Pilipino ay maliit lang sa paningin ng mga bansa. May magaganap po ba sa ating minamahal na bansa? Yes! Of course! Amen! In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ngayon pa lang yung halimbawa ay pinakita sa China. Nakita niyo yung sandatahang lakas na ipagtatanggol yung inang bayan ng minamahal nating bansa, ng duguan, ng kamay. Ano nangyari? Dinala yung tubig ng Pacific Ocean doon sa China. Oh. Nakita niyo yung nakita ni China, kinuna, no? Nasa Facebook, nasa video. Bubong na lang ang nakikita natin eh. Yung mga kalsada, puro tubig na eh. Hello? That is warning in the second coming of Jesus. At lilitaw ang maraming kasuklam-suklam na mga mangangaral na ikakaila ang patotoo. Hindi na bago. Dahil sa panahon pa lang ng mga banal na apostol,
sinuhulan nila ang taong bayan ng pilak upang ilihim ang patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nangangaral through social media, may sinabi na Panginoon Diyos sa Propeta Malakias na chapter 2, pakibasa nga po, na sa mga siserdote, sa mga nangangaral, na kung didinggin ninyo ang aking tinig upang parangalan ang aking pangalan, tignan nyo, pararangalan ang pangalan ng Diyos buhat sa pasimula sa pangalan ng Jesucristo kung didinggin ng mga nangangaral. Ngayon, kung hindi diringgin ng mga nangangaral at sa pakinabang sila babatay, ililihim nila yung hula para parangalan ng Panginoon Diyos. Ang sabi naman ng Panginoon Diyos doon sa mga maglilihim, magpaparating ako ng sumpa hanggang doon sa mga angkan at lahi nyo. Amen po ba? Amen. O, doon naman sa isinugo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa katwiran na naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan sa mga may pandinig, inaakay sa katiyakan ng pag-asa ng kaligtasan. Nag-iingat sa paghahayag ng katotohanan. Hinahanap nung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, yung hula ng mga banal na propeta, dahil yung nagsugo sa akin, ang nagbigay sa akin ng testamento upang tagapagmana ko ng huling pangako. Hello, people of God! Do you read me? Naririnig niyo po ba ako? May mga maglilingkod pa bang itinira ang Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan? Ingatan natin at huwag tayong bumasi sa pakinabang lang ng mundo. Amen po ba? Amen. Ang pakinabang ng mundo, ang dulo nito, pagdurusan, kapahabakan. Pero itong naririnig natin din nakikita na pinapahayag na sa social media, ang dulo nito, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya pinakikita ng Panginoon Diyos sa maraming bansa ngayon, walang kabuluhan yung mga bagay na nakikita natin sa mundo Nakita nyo yung mga sasakyan, yung mga properties ng mga pinagsikapan ng mga tao, para lang mga toys, naiipon sa isang sulok, inaanod ng matinding galit ng alon. Ang mga tao, umiiyak na lang sa mga building. Stock up at mga gamit ng mga nadugong na mga ari-arian ng mga bansa na dumating ang kalamidad. Overflowed, ano po? Sobra sa ba? At sa ibang bansa naman, nagkiliglulan. Yung mga bundok bumabagsak na lang. Nagigiba na lang yung bundok. Shocking! That is the sign in the second coming of Jesus. That is the warning. Amen po ba? Huwag kung kailan, huli na, saka tayo magpapakita ng kapaimbabawan na takot na takot tayo. Habang tayo ay malakas pa bilang tao, manatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Isa na lang ang lilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. That is the minister of our faith in the resurrection. Wala namang ibang pangalan na. Amen po ba? Kaya pati itong mga siserdoting ikinaila at inilihim ang patotoo. Hello, people of God, listen carefully. Makinig ang may pandinig. Unawain po natin mabuti. Ikabubuhay natin itong last will testament na ipinamana sa atin Ito ang aklat ng buhay na kordero na ginaganap ng inyong abang lingkod na isang katawa-tawang lingkod sa social media. Isang mangmang na lingkod. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Eto ako sa harapan nyo nakatayo, nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na makulit. Buong tapang na humihiyaw sa social media upang marinig ng mga malpandinig at tinig ng Mesaya, ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom. Naririnig niyo po ba ako? Meron ba bang nalalabing maglilingkod sa Panginoong Jesucristo? Huwag tayong pahuhuli sa lahat. Magpakalalaki at magpakababae po tayo ngayon. Nagagalaw ang inyong lingkod kung nakararaos ako
sa maghapon na nabubuhay ng may pananampalataya sa kalooban ng Panginoon Diyos bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Nagagalak ako may paghiyawan sa social media ang katotohanan na pinakilala ng Panginoon Diyos. Siya ay nagpakilala, siya ay nagligtas, siya ay naghayag. Naunawaan po ba natin? Amen. Naunawaan po ba natin sa lahat ng may pandinig? Ang may pandinig ay makinig. Napakapakani po nito huling panahon. Kaya huwag kung kailan huli na saka tayo nagpapakita ng may takot sa Panginoon Diyos eh. Huwag tayo maging paimbabaw. Ano po? Ito yung reality ng inyong katiwala ng itong ng watchman servant ng Panginoong Kristo eh. Ito yung reality ng buhay ko ngayon eh. Napakadakila ng imbitasyon ng Panginoong Kristo ngayon doon sa mga may pandinig upang bigyan tayo ng kagalangan at pag-asa sa muli niyang pagparito. Sampalatayanan natin yung mga bagay na sinabi na di natin nakikita, na hinihintay tayong darating na mangyayari sa ating lahat. Huwag tayong bumatay sa nakikita natin. Pag nakita natin, nandiyan na yan. Wala na tayong hinihintay. Nakita na natin yung pinagsikapan natin. Nakita natin yung nangyayari sa China. Lahat ng pinagsikapan nila, nasa kanila na. Inanod na lang ng tubig eh. Amen po ba? Amen. O yung inaapi, minamahal natin bansa, sino naghiganti? Look unto Jesus. Siya naman lang ng buong universal eh. Who is the greatest? God Almighty, the one true God. Nahayagang larawan ng Diyos na di nakikita na isa lang ang Diyos Pinatunayan at ipinakilala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Espiritu ang pagka-Diyos niya nang buhayin niya maguli yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Pinagtatalunan sa social media. Isa lang ang Diyos. Amen po ba? O, di nagkaroon ng diskriminasyon. Pati yung mga nakikinig, nagulo eh. Buhat sa Genesis, nalalangin ng langit at lupa ang Diyos, Espiritu eh. Yan yung mga manggagawa yan. Pero tignan natin yung mga anti-Christ preacher, yung mga anti-Christ preacher, ang gaganda ng buhay. Ang gaganda ng buhay. Hindi po pagandahan ng buhay, hindi pagandahan ng pagsasalita para dayain at linglangin yung mga nakikinig, yung mga walang malay, ano po. At huwag natin sasandigan yung may pinapangarap lang tayo, tutulungan tayo ng isang religion para maabot natin yung pangarap natin. Ano po? Huwag natin gagawin sandigan yung material na bagay. Ang dulo niyan, pagdurusa. Amen po ba? Amen. Sandigan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na di nakikita, na pawang nangyari, nasulat yung ginawa ng Panginoon Diyos na ipakilala yung ating tagapagligtas na Espiritu, ang larawan ng Diyos eh. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita para makilala natin na Espiritu ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. O sino po nagbuka sa atin ngayon? Who is the elder of our faith? Who is the first fruit? Sino yung unang bunga? Ikaw at ako yung unang bunga. Gaganapin natin yung last will testament eh. Magpapatotoo tayo eh. Who is the elder of our faith? Sino pangalan ng ating pinanggalingan ng pananampalataya bilang tagapagmana ng last will testament? Di ba ang Panginoong Jesucristo po? Amen. Ang nagbigay sa atin upang maging perfect yung paniniwala natin, upang maging excellent, upang maging purified yung living by faith natin. Wala namang ibang pagkagaling ang pangalan na kundi Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Amen. Ito niyo po yung mga antikristo. Sinasabing walang perfect church. Pinapatay nila yung katotohanan kaya walang perfect church. O kaya, hintayin natin. Digmaan natin lang, spiritual na pananampalataya. Tingnan natin kung saan pupunta itong mga simple preacher. Hello? Saan magaling yung buhay natin? Sa salita na natitinig natin eh.
Siya ay may kapangyarihan lumipol at pumatay. Siya ay may kapangyarihan bumuhay at magbigay ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Eto, natidinig natin yung paggagalingan ng buhay na walang hanggan. Nagagalak po na natidinig natin sa social media yung napaka-perfect will of God, yung tagapagmana ng last will testament. Tayo yung huling sulat ng Panginoong Kristo eh. Tayo yung last written. Tayo yung last word. Tayo yung tutupad ng testament. Jesus Christ is the art of covenant of our faith in the resurrection. Hello, people of God. Amen. Ito, isang mamang nakalagayan, madidinig na maraming may pandinig ngayon eh. Napaka-amazing. Amen po ba? Amen. Isang mamang mo na tagapagbantay at tagapagpakain ng mga iglesia ng tupa ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Isang mambang at hamak na tao lang po. Para hiyain yung malalakas. Para hiyain ang marurunong ng sanlibutan. Sa isang mangmang at dukhang katulad nyo na pinaninindigan po ang hula ng mga banal na propeta. Para i-raise up yung mangmang. At yung nagpapakataas ay para ibagsak. Bakit nagpapakataas? Ayaw pasakot sa pag-iisip ng tagapagligtas eh. Amen po ba? Amen. Kung gusto natin maging kasimilarity tayo ng tagapagligtas, kung gusto natin maging comparative, ano po? Yung kaparehas. May magpatotoo tayo. Amen po ba? Iwapis natin yung paniniwala natin sa mga bagay na di nakikita na parang nangyari nasunat. Na ang paniniwala natin, one true God, Espiritu yung paniniwala natin, saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Hindi natin magagamit yung comparative kung hindi doon sa larawan ng Panginoon Diyos na ginawa at pinatunayan at pinakilala at inihayag at nagligtas siya at nagpakilala siya. Nonsense yung comparative. Nonsense yung similarity. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung doon sa larawan ng Panginoon Diyos natin gagamitin yung comparative at yung similarity, magkawangis. Amen po ba? Magkatulad. Kaya sabi ng tagapagligtas kung mahayag na siya sa alapape, tayo mga nabubuhay ng may pananalig at pananampalataya sa Kanya na dapat nating iniingatan sa puso't isip natin ito na hayag sa labi natin at hindi nawawalay sa labi natin yung paniniwala natin maging doon sa mga anak at apo natin eh. Ang sabi ng tagapagligtas sa muli niyang pagparito, magiging katulad ko kayo. Kung hindi natin pinaniwalaan yung patotoo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, walang magaganap sa atin sa mga bagay na di natin nakikita. Wala tayong iniintay na pag-asa. Pero kung nananatili tayong tapat sa mga bagay na di natin nakikita na ginawang halimbawa, meron tayong pag-asa sa hinaharap sa lahat na sinabi niya na ikinabubuhay po natin. That is faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God. Hello, nakukuha po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya ito mga naglihim at nagkailangan ng patotoo mananagot pa ito sa huling panahon. Ano ang kapuluhan ng kayamanan ng sanlibutan sa paningin ng Panginoon Diyos na hindi naman nagbabalik ng kaluwalhatian at karangalan sa Panginoon Diyos? May essence ba? Hello? Sa lahat ng mga marurunong ng sanlibutan, gumising tayo sa katotohanan. Ano ang kabuluhan ng mga pinangarap natin? Kung wala naman tayong relasyon sa Panginoon Diyos na nagbabalik ng maraming kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan? Nonsense. Amen po ba? Amen. Saan magaganap itong paghahayag ng katotohanan? Sa isang mga dukha, may mababasa po ba? Nakalagay po sa 1 Corinthians yan para hiyain yung mga nagmamataas at nagmamalakit, nagmamarunong. Para magsambulat sila sa kahihiyan. Magaganap sa isang mangmang at dukha. Upang itaas ng Panginoon Kristo yung mangmang at dukha. Ibabagsak naman yung mga nagmarunong sa sanlibutan, yung mga malalakas sa sanlibutan, yung ayaw pasakop sa tagapagligtas. Nakita niyo po ba halimbawa, nagaganap na hula. Obserbahan natin yung
Hindi lang basta nangyayari sa China yung nakikita natin, yung tubig yan, nag-flooded sa China. Nasa hula ho yan. Sinabi na yan, ang tubig ng karagatan ay paaahunin sa lupa. Hello? Are you listen? Nakagagalak po na bilang tao na nakikita niya sa media, ginagamit ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na maghayag na walang takot na nararamdaman. God's no fear. Wala akong nararamdamang pangamba, kundi naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta na pawang nasulat ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Jesus Christ is the greatest leader of our faith in the resurrection. The God Almighty in the heaven and the earth, the one true God. I am a proud servant in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. I am a poorest servant. I am a poorest and watchman servant. That is the God's messenger. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung misahero ng Panginoong Jesucristo na sinugo ng Panginoong ang mga hukbo na hindi magwawakas, ang pagiging leader ng Panginoong Jesucristo na sinikap niya na itayo ang iglesia ng bundok ng Zion, ang bayang banal na ninasa at pinili niyang tahanan ng puso't isip ng lahat ng may pandinig. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa mga listeners at followers ng Panginoong Jesucristo ngayon. Hello! Gusto niyong makasama na magkaroon tayo ng iisang pag-iisip ng ating tagapagligtas na sumasa atin yung pag-iisip ng ating tagapagligtas upang makamta natin yung maging mananagumpay tayo dito sa sanlibutan? Not by might, not by my power, not by my strength, because the power of the Holy Spirit, says the Lord, sabi ng Panginoon. Naunawaan po natin, hindi sa lakas ko, hindi sa karunungan ko, hindi sa isip ko, kundi sa biyaya ng pananampalataya na iniukit at sinulat sa isip ko na di nawawalay sa labi ko, sa angkan at lahi ko, ang tanda ng patotoo na itinatayo ko at pinaghihiyawan ko sa social media. Transparent, true communication to all over the nations in the 7th continent. Hello, people of God. Listen carefully in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po ba natin, nananawagan na Panginoong Jesucristo sa mga maraming may pandinig eh. Nasa pangalan na lang niya pag-asa na ang kaligtasan nating lahat eh. Kaya kung may natitira pa tayong pagpapakumbaba, sa kanya lang natin ilalagak yung buong puso at pag-iisip natin eh. Huwag natin gamitin yung sariling pagiging tao natin sa kabuluangan at kahambugan natin. Ano po? Amen po ba? Patay natin yung espiritu ng pagmamalaki, pagyayabang at pagmamatayo. Gano'n po. Tayo mismo papatay niyan. Magpakumbaba tayo sa Panginoong Jesucristo ngayon. Ganapin natin yung patotoong ibinigay sa atin upang maging pinakatanda tayo dito sa mundo. Nabalot na masamang lakad ang buong mundo. Kaya nagpapakita na siya ng puot, ng galit, ng babala sa tao. Hello! May natitira pa po bang mga God servant na mga kasama ko naglilingkod na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta na may katapangan at biyaya ng pananampalataya? Naunawaan po ba natin? Hindi ako gumagamit ng mga temporaryong bagay para yung kaisipan natin mga kapaing mabawan eh. Magnasa pa doon sa mga material na bagay. Napaka-purely spiritually ang climate change spiritually na nagaganap ngayon. Babaguhin niya ang lahat ng lakad ng tao. At sino bang mananatiling tapat sa hula ng mga banal na propeta, tayo po ang idinignify at idinify niyang bayang banal na pinili niya na sarili niyang pag-aari. Inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa social media na walang bayan.
at wala tayo magiging issue, hindi tayo mai-issuehan. Amen po ba? Dahil nagulumihan na mga tao ngayon sa napakaraming relihiyon, nawala na ng respeto mga tao doon sa mga nangangaral ngayon eh. Dahil dinadaya yung mga taong walang malay, ano po? Napakaraming antikristong lumitaw ngayon. Nakilala niyo ba yung mga Paul na mga anti-Christ preacher? Sabi ng Panginoon, kung didingkinin niyo ang aking tinig para parangalan ang aking pangalan. Ano ginawa ng mga simple preacher? Ikinaila, inilihim yung hula. Nasulat yung hula. Who is the author of prophecy? Who is the author of our faith? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. That is the leader of our faith in the resurrection. That is the organizer of our faith in the resurrection. That is the foundation of our faith in the resurrection. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Jesus Christ is the first and the last. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung tunay na Diyos ng bundok ng Zion? Siya ang una, siya ang wakas. Amen po ba? Nakilala niyo yung pagsamba ng bundok ng Zion ay isa lang ang Diyos ng bundok ng Zion. Sinasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Na hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli na magiging tanda dito sa earth. Yung bayan, banal na pinili ng Panginoong Kristo. Recorded in heaven, official. Anong religion kayo na po pwede magsalita sa social media na official sila sa langit? May hula ito. May hula ito. Ano sabi kay Propeta Isaias ng Panginoon Diyos? At ang Panginoon ay ililika sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Alam mo, nakasulat na ibang pangalan ng religion doon, kundi banal ng bundok ng Zion. Kaya yung mga sinungaling na manggagawa, pati yung bundok ng Zion, kinaka-copyright eh. Dahil ito lang ang official sa langit. Sino gumawa ng concept nito? Sino organizer ng bundok ng Zion? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. That is the organizer of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Siya ang last will testament. Kaya yung gumaganap nito, nakarecord na sa langit eh. Aling relihiyon ngayon ang pwedeng maghayag na yung relihiyon nila nakatala sa langit. Mismo ang nagsikap ng bundok ng Zion at nagtayo nito na ang pamumuno hindi magwawakas ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Siya din ang nagpakilala ng panukala nito sa mga may pandinig. Kaya pakaingatan natin itong nadidinig natin ngayon sa social media. Nakatayo ako sa harapan ng 7 kontinente sa buong mundo. Hello! Naramdaman ba natin yung presensya ng banal na Espiritu Santo bilang saksi sa pagkabuhay na maguli? Naunawaan natin yung tagapagmana ng Last Will Testament. Ginagana po ito. Ipinaghihiyawan sa social media na walang nararamdamang takot. Walang aninlangan. Inaangay ang maraming may pandinig sa katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa dahil napakapanganib nitong huling panahon. Amen po ba? Amen. Basta natin maraming bansa. Yung mga bansang, mga society, ano? Nadidinig nyo ba sa Facebook? Umiiyak na lang sila doon sa mga bahay nila. Walang hinanap kundi kalayawan ng sanlibutan. Puro propaganda system. Saan dinaya ni Satan si Eva? Sa propaganda system. Sa bunga ng kahoy na inutosang huwag ihipuin, huwag kakanin, sumuway si Eva. Naalipin tayo ng pila ng kasalanan lahat. Alam niyo ba kung bakit tinawag na Eva? Si Eva ang ina ng lahat ng lahi ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya tinawag siyang Abe. Sa pangalan ng Jesucristo, i-restore niya yung kanyang bayang banal na pinili na sariling pag-aari na ninasa niyang tahanan. Ngayon at magpakailan-kailan pa man. Official in heaven.
Naunawaan natin yung iglesia pinatatayo sa ibabaw ng bato. Walang kapangyarihan ng Hades, ng impyerno, ng pagdurusa, ng kamatayan. Amen po ba? Ano katayuan ng paniniwala ni Peter? Si Peter ang kinausap ng Panginoon Kristo, nagtatayo ko ang iglesia sa ibabaw ng bato. Si Pedro nakakita ng pagkabuhay na maguli. Si Apostol Pablo, nung hirangin ginawang ministro para mag-aral sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Purely, lahat ng magulang nating apostol, ang stand ng paniniwala nila, mga saksi kami sa pagkabuhay na maguli. Walang ikinahiya, walang alinlangan. Nagsasalita ng salita ng katotohanan na kilala ng Panginoong Kristo, yung lahat ng may tatak ng patotoo ng pagkabuhay na maguli. Kaya wala akong nararamdamang takot sa media. Amen po ba? Dahil ito ang buong katungkulan natin bilang tao. Kaya mas higit tayo sa alinmang nilikha na may buhay dito sa ilalim ng silong ng mga langit dahil gaganapin po natin itong panukala ng patotoo na magbibigay ng karangalan sa Panginoon Diyos ng ating mga ninuno at mga magulang na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Sino ho tumatawag? Sino pumipili upang magbunga tayo na nakaalaman at pagkaunawa at pag-asa at katiyakan ng kaligtasan? Hindi naman sa ating sarili, ang Panginoon Kristo rin ang tumatawag sa atin. Siya nagdaragdag ng bunga ng kaalaman, ng pagkaunawa, ng pag-asa, ng katiyakan nating lahat, ng katalinuhan nating lahat. Hindi sa ating sariling pagsusunikap. Kundi sinikap ng Panginoon ay tayo ang banal na bundok ng sayon na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Di opisyal. Kung ano larawan ng tagapagligtas, gayon na magiging larawan nyo. Sabi ng Panginoon Kristo Kaya siya umakyat sa langit para ipaghanda tayo ng kalalagyan. At muli niya tayong babalikan dito. Para dalhin yung gantimpala na dala-dala niya na tatanggapin natin na walang hanggang karangalan. Amen po ba? Amen. Mahirap bang intindihin? Mahirap po bang unawain? Yun ang hirapang unawain. Baka hindi tayo bahagi ng pag-iisip ng tagapagligtas. Tayo na rin ang magdidesisyon kung saan tayo patungo Dalawa lang Heaven at hell. Amen po ba? Amen. Mamili tayo kung saan ba tayo. Saan natin gusto? Sa heaven o sa hell? Sa hell walang hanggan ng pagdurusa Ako, magagalak ako sa Panginoong Kristo dahil ito na yung kalagayan ko bilang isang poorest people of God's servant, granted, recorded in heaven. Magtitiis na ako, libangin ako at matahin ako. Nagaganap sa akin yung panalait sa Panginoong Kristo. Bago naman tayo naitin at isulto, hindi siya muna inisulto ng makasalanang sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na bago yung nagaganap sa atin na tayo iniisulto. Kahit kailan hindi ako pinapulang ng Panginoong Kristo. Nagkakasya ako sa isang kamatis at bagong lang Masaya ako kumakain dahil alam ko na wala na ako sa lakad ng mga sinungaling sa mundo. Alam niyo yung mga liar, yung mga anti-Christ, ang gaganda ng kainan, mga sikat na restaurant. Eat all you can. Wow! Kaya kaya ginabayad nila. Baka doon sa mga nilaya nilang walang malay. Ano po? That is true. Masakit ito. Tanggapin natin. Bakit? Ang Panginoon Kristo ba hindi naninibugo sa ginagawa nating kasinungalingan? Ginawa yung halimbawa, nagpatotoo Ano ginawa ng mga nakakaral ngayon? Inililihim. Idinidinay. Ikinakaila. Nakilala niyo si Judas kung bakit pinagpalit yung kasaysayan? Saan pinagpalit? Sa pilak. Ilang pilak? 30 pilak. Ano po? Maraming Judas na rin ito kaya. Ano po? Kaya wala akong nararamdaman takot. Naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta dahil sumasampalataya ako na ang espiritu ng hula ang Panginoong Kristo ang magbibigay sa akin ng walang hanggang karangalan at buhay na itinangako bilang tagapagmana. Dahil ito, ginaganap ko yung last will testament Mapalad ang gaganap ng aklat ng buhay na Kordero Ano po? Amen. Hindi para masulat na tayo sa banal na kasulatan. Ito, tayo na yung last word. Tayo na yung last written. Tayo na yung huling sulat. Application.
Naunawaan po ba natin yung living by faith? Yung ina-apply na yung covenant? Ito, nadidinig na natin yung covenant na nagpapatotoo yung silyado pananampalataya. Who is the seal of our faith? Jesus Christ is the seal of our faith. Who is the dress of our faith? Jesus Christ is the dress of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the armor of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the organizer of our faith in the resurrection. Hello, people of God. Gusto niyo makasama sa langit? Pinagbabantay tayo sa muli niyang pagparito. Di ganapin natin yung nadidinig natin tinuturo sa social media. Hindi naman kayo magkakaroon ng duda dito, ng negative dito, walang bayad po ito. Amen po ba? Sa isang mambang at dukha, naganap po ito. Kung ang Panginoong Diyos nga nung naparito sa sanlibutan nung dumalaw at magsalita sa pangalan ni Yesu Cristo hinubad niya yung pagiging Diyos niya, pinaglingkuran niya lahat ng tao para walang maging dahilan. Amen. Para magkaroon tayo ng pag-iisip ng Panginoong Yesu Cristo, para makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Unawain natin, evaluate natin yung mga nakakaroon sa social media. Ang gaganda ng suot Kagalang-galang pero sa salitang kanto kagulang-gulang na. Amen po ba? Mga mandaraya pala, ang gaganda ng suot. Ang gaganda ng suot. Ang puputi. Lutong-luto sa mga air condition. Ang abang inyong lingkod, nagtitiis sa init ng araw. Naghahayag ng katotohanan sa social media na walang ikinahihiya. Amen po ba? Amen. Nanawaan natin yung reality ng pananampalatayang inihanda sa mga banal na binibigyan ng kaligtasan bawat isa. Amen po ba? Amen. Ito, nagsalita kay Propeta Isaias, pakaunawain natin ito. Ano po? At tumanap na tayo ng mga organisasyon na talagang mauunawaan natin na talagang nakatala sa langit. Ano po? Kaya ang sabi doon sa Hebrews chapter 12, verse 22, dadapot na nagsinapit na kayo sa banal ng bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pulong na bunga sa pagkapanganay, tingnan niyo po, pangkahalatang pulong. Isa lang ang jubileo natin lahat. Inaalala natin yung pagdarusa sa krus, yung kamatayan, at yung muling pagkabuhay hanggang sa muling niyang pagparito. Ito yung pangkahalatang pulong natin. Tayo delegasyon ng Panginoong Jesucristo. Tayo kongregasyon niya. Sa ninukit, sa puso. Sa sinulat, sa isip. Hindi yung ihiwalay sa labi natin yung hula ng mga banal na propeta. Nagpapatotoo tayo. May marker tayo ng pananampalataya. Silyado tayong lahat. Nakilala niyo kung sino yung nagbunga sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sino naglinis ng maraming lakad natin? Ang Panginoong Jesucristo po. Mananan siya sa puso't isip natin, hindi sa building. Amen po ba? Nakita niyo ba yung nangyari sa China, sa iba't ibang bansa na flooded sa tubig? May mga churches doon na puno, lubog sa tubig. Di wala palang value yung building. Nangyari, sinabi ng Panginoon Diyos na hindi siya tumataas sa gawa ng kamay ng tao. Mananahan ako sa loob ninyo, sa lahat ng nakakarinig, saan mananahan? Sa puso't isip natin. Sino nagpatawad sa atin ng lahat ng kamalian at pagkukulang natin at karumihan natin? Ang Panginoong Jesucristo ang nag-cancel ng lahat ng pagkukulang natin. Sino nagpupuno ng biyaya ng pananampalataya, ng karunungan, ng kaalaman, ng katalinuhan, ng pag-asa at kagalakan sa atin? Diba ang Panginoong Jesucristo ang spiritual immunity sumasa atin ngayon? Amen po ba? Amen. Hindi kagaya ng medisinang mga panggagalingan ng immunity, ng vitamins, hindi po sa kaisipan ng tao. Ano po? Spiritual immunity. Forever na. Amen po ba? Sa spiritual lang natin gagamitin yung forever. Ano po? Pagka sa tao, hindi po pwedeng gamitin yan dahil ang tao may hangganan lang. Alin mang mga bagay dito sa mundo na nakikita natin, hindi natin pwedeng gamitin ng forever, gagamitin lang natin ang word of forever spiritually. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin
Ang Panginoong Kristo, spiritual immunity ko eh. Siya yung armor ko. Siya yung baluti ko. Amen po ba? Siya yung talent ko. Siya yung pamumuhay ko. Amen po ba? Amen. Alam niyo, ang lingkod niyo eh, namal stroke, natuklaw na makamandag, na nakamamatay na lupong, pero nasa harapan niyo, nagdi-deliver ng katotohanan, inaakay tayo sa katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Na-aksidente ko. Eto, nasa harapan niyo pa rin, no? Pero hindi pinabayaan ng Panginoong Kristo eh. Namalagay ako sa kahihiyan na wala namang kabuluhan sa paningin niya. Pero ito yung pag-ibig ko. Natidinig natin yung pag-ibig. Ang Panginoong Kristo ang unang pag-ibig eh. Jesus Christ is the love of God. Hello? Ang Panginoong Kristo pang-unang panukala eh. Hindi siya ang the first and the greatest commandment. Ito yung love your neighbor. Ito, naiparating namin yung pag-ibig namin sa kapwa-tao namin eh. Nung tawagin kami na itayo kami dito sa pulpito, naipahayag namin yung the greatest love and compassion to others. Biyaya ng pananampalataya natin, bawat isa to. Amen po ba? Amen. Nasa isang mangmang na kalagayan lang. Ang nagpapakababa ay itataas. Ang nagpapakataas ay ibabagsak. Sana ako nagpakababa nung tawagin ako ng Panginoong Kristo sa kalooban niya, sa pag-iisip niya. Sino ang nagpo-provide? Sino ang nagsusupply ng knowledge, ng hope, ng wisdom, ng talento ko? Sino ang nagbigay sa akin? Sino ang gumawa ng covenant? Ang Panginoon Diyos, pinakilala sa pangalan ng Yesu Kristo na ipamumuhay natin at ipapahayag natin sa social media upang maging pagpapala tayo sa maraming may pandig. Inaakay natin sa tunay na kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng pamilya po natin. Wala pong bayan dito. Amen po ba? Amen. May hula ng mga banal na propeta na pinapahayag sa social media sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Maririnig ng sino man ang tinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na ating paniniwalaan. Saan manggagaling ang tagumpay natin? Sa Panginoong Kristo lang manggagaling ang tagumpay nating lahat. Ang kaligtasan nating lahat. Liban man sa kanino mang pangalan ni wala naman tayo masusumpungan na. Marami tayong masusumpungan dito. Mga fake preacher. Bakit naging fake? Ininilihim yung patotoo eh. Ikinakaila yung patotoo. Ginawang hanap buhay ang pagiging pastor. Kaya ngayon, mga tao, nagulumihanan yung mga tao eh. Mismong pastor ngayon, nawawalan ng galang ang mga tao. Ang iniisip ng tao, scam. Amen po ba? That is reality. Ginawa pang diskusyon na ito sa pinag-diskusyonan pa sa social media. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, hindi pinagtatalunan. Ipinangangaral po ito na may pag-ibig sa lahat ng may pandinig. Kaya yung walang pag-ibig para lang matingaw na aligaw-ngaw ng aligaw-ngaw, ingay ng igay. Amen po ba? Walang pag-ibig. Naunawa natin kung saan nanggagaling yung pag-ibig sa bundok ng Zion. Nagpapatotoo po. May kapangyarihang magpatalima sa mga nakakarinig. May kapangyarihang linisin ang maruming budhi sa pagkabuhay na mag-ulit. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga magaganda kalagayan, mga panahon na para magpakababa tayo ngayon. Masdan natin ang buong mundo kung ano nagaganap. Nagpapakita na ng babala ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na malapit na siyang paparito. Kaya sa pagparito niya, manatili tayong tapat sa pananalig at pananampalataya na meron naman tayong panukala na ginawa na paniniwalaan, magpatotoo po tayo. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Diyos ang nagsabi kay Propeta Isaias na ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng tanda. Isang babae magsisilang ng isang batang lalaki na tatawaging Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Di ba sa pangalan ng Yesu Cristo, sumasa atin ng Panginoon Diyos ngayon? Amen. Sinabi kay Propeta Isaias, at dito naman sa pagtitipon at pagpupulong natin inaalala natin yung tanda na ibinigay sa atin ng mga saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ito yung Santa Cena.
Inaalala natin yung kamatayan at muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Ito yung pag-aayuno. Ipinapahayag natin sa buong mundo ang pag-aayuno para makain din ng mga may pandinig na nananabik sa kaligtasan upang makapaglingkod din sa buhay ng Diyos na sa pangalan ni Yesu Cristo nakapaglingkod tayo sa buhay ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na bilang katulad yung tao, paghiyawan ko yung buong katungkulan ko bilang tao sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. Maraming mayayamang tao. Maraming mga tapos na tao, mga principal ng mga universidad, nagniningning sa mga karangalan. Nasaan sila ngayon? Buong katungkulan ng tao to. The whole duty of man. Nabigyan natin ng kaluwalhatian at papuri ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ito, pakaunawain natin ito. Babasahin ko. Narito ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Sayon. Saan ho tumatahan? Sa bundok ng Sayon na magiging isang kababalaghan tayo na magiging pinakatanda tayo dito sa lakad na maraming sinungaling na mangangaral. Amen po ba? Amen. Alam na nung mga sinungaling na nangangaral na magiging tandaan bahay ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na itinayo sa paniniwala. Magiging kababalaghan tayo, magiging marvelous tayo. The great work of God. Habang umaawit tayo ng mga bagong awitin, ng may biyaya ng pananampalataya at pag-asa at kagalakan, nagagalak ang umawit na He dwelleth the secret place of the Most High. Banal na bundok ng Sayon ng the secret Most High. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na patuloy na alalahanin sa pagdiriwang at pagpupulong natin. Who is the leader and organizer of our faith? Who is the greatest conceptualist of our faith? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That is the organizer of our faith. That is the conceptualist of our faith. Wala nang iba. Liban doon. Amen po ba? Amen. Alisan na natin yung pagmamapuri sa sarili natin. Patayin na natin yung pagmamapuri natin sa sarili natin. Hindi balido sa kaligtasan yan. Balido sa pagdurusa natin sa mundo yan. Gawa ni Satanas yan eh. Amen po ba? Amen. Kakagalak. Ibubukod ng Panginoon yung lakad ng mga masamang mangangaral. Pararatingan sila ng walang hanggang kahihiyan. Amen po ba? Amen. At ang daan ng katotohanan patungo sa banal na bundok ng Sayon, walang hanggang kagalakan ang ipinangako sa atin. Amen po ba? Amen. Isa-separate yung mga sinungaling na nangangaral eh. Pararatingan ng walang hanggang kapintasan at kahihiyan kung paano nilang sinira ang hula ng mga banal na propeta na siyang kalooban ng Panginoon Diyos eh. O ngayon, yung nangangaral na isang hamak at dukha na katawa-tawa, pararatingan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na walang hanggang karangalan at kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Amen. That is God's grace in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Pero una-una, katawa-tawa eh. Oh. Hello? Una-una, katawa-tawa. Naalala niyo si Noe nung paggawin ng daong? Nagyabang yung mga tao sa panahon ni Noe. Naghaka-haka. Nag-isip na masasama. Sino naligtas? Sila nang naligtas sa daong ni Noe nung lipunin sa tubig ang mga tao sa panahon ni Noe. Yung masunurin, yung may takot sa Panginoon Diyos, yun ang buhay sa kalooban ng Panginoon Diyos. 8 souls ang nakadeklara sa banal na kasulatan. Alin ang tunay nakahawig ng daong ni Noe ngayon? Ang sabi, humingi kayo ng malinis na budhi sa pagkabuhay na maguli sa pamamagitan ng Yesu Cristo natin tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin?
Sa pangalan ng Yesu Cristo, sa pagkabuhay na magulilang tayo lilinis ang budhi natin. Amen po ba? Amen. Nalilinig po ba natin? Huwag natin dayain sarili natin. Gusto natin maligtas, ayaw natin magtiis at magsakripisyo. Amen po ba? Amen. Pagdating sa pakinabang gustong-gusto natin, amen po ba? That is true. Masakit, ano pa? Kailangan masaktan tayo ngayon. Huwag tayong magpanggap na hindi tayo nasasaktan. Matagal na naninimugo ang Panginoon. Matagal na nagseselos ang Panginoon Diyos eh. Kaya nagpapakita ng babala eh. Amen po ba? Amen. Kaya ang puso ng tao sadyang mandaraya eh. Pero naunawaan natin yung panukala ng Panginoong Diyos, yung last will testament na ginaganap natin. Ang gaganap nito yung mga recipient. Pwede bang ganapin ito ng mga evil spirit? Ikakailangan ito eh. Nagpapanggap sila mga sugo ng Panginoon Diyos eh. Hindi naman makilala sa kanilang gawa. Hindi madinig sa kanilang paghahayag at pagsasalita. Amen po ba? Amen. Saan nagaganap? Sa isang mahina at manggagawa po para hiyain yung malalakas. Para isawala ang karunungan ng sanlibutan. Para isawala ang malalakas sa sanlibutan. Upang bigyan at itanyag ang mga tukha. Hello! Naunawaan po ba natin? Talagang maraming mauupend. Dahil maraming nagmungkahi sa panukala ng Panginoon Diyos. Maraming nagmungkahi. Ipinagpalit natin yung paniniwala sa mga bagay na nakikita natin. Naninimugo ang Panginoon Diyos, kaya pinakikita yung babala sa maraming mga bansa. Di ba? Gustong-gusto natin pag nakikita natin para bang wala tayong kasiyahan. Yun ho ang talagang mararamdaman natin. Hindi tayo makontento. Saan manggagaling yung spirit of contentment? Isa lang ang pangalan ng pagkagalingan ng contentment spirit ang Panginoon Kristo sa pagdating ng climate change spiritually. Ibubukod niya yung righteous preacher, ibubukod niya yung mga unrighteous preacher. Amen po ba? Ibubukod niya yung mga granted preacher, yung mga tinawag ng Panginoong Kristo, yung mga pinili ng Panginoong Kristo, ibubukod niya yan. At yung mga unrighteous preacher, yung mga liar preacher, ibubukod niya yan, pararatingan niya ng walang hanggang kahihiyan. Amen po ba? Kahihiyan hindi na mawawala sa kanila. At paano yung mga anak? Hindi ka bahagi sila ng pararatingin na yun. Amen po ba? Amen. Ay mga righteous preacher, yung mga devoted, yung mga tinawag, yung mga hinirang, yung mga pinili, yung bahagi ng body of Christ. Pararatingan na, walang hanggang karangalan naman. Amen po ba? Amen. Huwag niyo sabihin hindi mangyayari. Ay yung sinabi sa mga banal na propete, yung tubig na karagatan, dadalhin sa lupa. Ay nangyari sa China yun. At hindi lang naman sa China halimbawa. Amen po ba? Amen. Ay nangyayari na yung mag-iiringan ng mga bansa, maglilindulan sa iba't ibang panig ng mundo. Darating ang kahirapan. Ito, dumadating na kahirapan. No? Sa pagparito naman ng tagapagligtas, ipapangaral ng patotoo sa maraming mga bansa. Darating ang wakas. Amen po ba? Ito, sa bundok ng Zion, ay pinapangaral ng patotoo. Nagpapatotoo yung naghahayag ng katotohanan upang magkaroon tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Ngayon, nasa atin yung karapatan. Kung hindi tayo sumasang-ayon, walang mawawala sa akin. Bakit po? Dahil ito yung buong katungkulan ng tao na ipahayag ko yung bininang patotoo. Amen po ba? Amen. Napakadaya ng kalayaang ibinigay ng Panginoong Kristo sa tunay na isinugo ng Panginoon ng mga hukbo na ang pamumuno nung nagsugo sa akin hindi magwawakas. Sinikap ng Panginoon ng mga hukbo na itayo ang banal na bundok ng Zion na magiging pinakatanda tayo sa paningin ng Panginoon Diyos dito sa sanlibutan. Nasa gitna tayo ng lakad ng mga sinungaling dito ngayon.
Pero ito ako, nakatayo ako sa harapan nyo eh. Pinapahayag ko yung katotohanan na walang ikinahiya. Wala akong takot na nararamdaman. Wala akong alinlangan na nararamdaman. Buong tapak mo itong pinaghihiyaw sa social media para marinig ito ng mga may pandinig. At yung mga nagsitayo ang ikinakaina, ito'y dumating nawang madali. Ang hula ng mga banal na propeta na pararatingan sila ng nakasisindak na panlulupaypay at pangihina at kahihiyan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung tagapagmana ng Last Will Testament? Tayo ang last word. Tayo ang huling salita ng Panginoon Diyos. Gaganapin natin yung last word. Nagpapatotoo tayo. May hindi naman sa batas ng tao pinamumunuan yung iglesia ng bundok ng Zion sa spiritual na rules of God. Amen po ba? Amen. Dahil hindi po pwedeng i-apply dito yung batas ng tao dahil temporary lang ang batas ng tao. Ito, everlasting yung rule, yung law ng Panginoon Diyos, yung batas ng Panginoon Diyos. God's law. Amen po ba? Amen. Hanggang sa pagpalito ng Panginoon Kristo ito. Kaya yung mga paimbabaw pagka may dumadating na kalamidad COVID pa lang takot na takot. Bakit natatakot? Iniibig yung sarili, natatakot mamatay. Pero yung mga chosen people of God, hindi natatakot mamatay. Nagagalak na ihayag ang katotohanan sa buong mundo. Sino ba magbabalik ng buhay doon sa mga God servant? Di ba ang Panginoong Kristo rin po? Amen. Pero yung maibigin sa sarili, takot na takot mamatay. COVID pa lang yung dumating noong year 2020. Nagkaroon ng diskriminasyon ng mga pamilya. Ito ako sa harapan nyo, hindi naman ako sinaksak nung pang-COVID na yan. Sabi ko nga sa Panginoon, kung kalooban ng Panginoon, why not? Para tanggihan ko yan. Order ng batas ng tao yan. Pero hindi niloob ng Panginoon, nabasaksakan ako nung sinasaksak sa COVID. Tinuklaw pa ako ng mga magdag na lubong na nakamamatay. Ito ako sa harapan nyo. Alive na naghahayag ng katotohanan. Na may stroke ako. Ito ko, pinapahayag ko yung katotohanan sa mga may pandinig. Para magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan at pag-asa natin lahat. Amen po ba? Amen. Madali na nga magyari hula ng mga banal na propeta na para tingin na doon sa mga naparitong inilihim at ikinakaila ang patotoo. Ito karangalan ng Panginoon Diyos na binibigay natin sa Kanya ngayon Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti. Ito, sa isang mga nakalagayan, naka-breakthrough to sa social media in the 7th continent all over the nation. Sino gumawa ng content? Ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Siya ho ang concept na ipinapangaral ko sa media. Everlasting yung concept. Hindi ako gumagawa ng concept na walang kamuluhan. Ito ho yung forever and ever concept na ito yung buong katungkulan natin bilang tao. Nabigyan natin siya ng karangalan, kadakailaan, at kaluwalhatian at karangalan bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung the greatest content na pinapangaral ko at i-deliver ko through social media sa YouTube. Yung concept, ang gumawa ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Sino nagpakilala? Ang Panginoon Diyos ang nagpakilala nung pinapahayag ko po sa social media. Kaya kalayaan at karapatan natin ito ngayon, kung ito ba'y gaganapin natin bilang tao na ito yung buong katungkulan natin bilang tao na parangalan natin ang pangalan ng Panginoon Diyos ngayon. Siya lang ang magbubukod ng lakad ng masama, lakad ng matuwid At sa pangalan ng Jesucristo magaganap lahat yan. Amen po ba? Amen. Kaya nga, lagi akong umihibig araw at gabi na sumasangguni ako sa pangalan ng Jesucristo na pangunahan ako sa lahat ng desisyon ko ngayon. Hindi sa aming sarili, kundi kinapuputan ko at kinasusuklaman ko yung sarili ko Amen po ba? Dahil nakikibakan rin ako sa lahat ng nakikita ko sa mundo. Dahil parang nakikita ko sa mundo maghahatid lang sa atin sa kamagabagan nito Kaya ako nasusuklam at napupuot sa aking sarili. Amen po ba? Kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaputan natin sarili natin.
Manindigan po tayo. Huwag tayo maging duwag. Alam niyo yung mga duwag, pinaghandaan na rin ng pagdurusin. Alam niyo kaligtasan para sa matatapang. Paninindigan natin itong katotohanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung duwag, hindi ba paninindigan? Natatakot mamatay. Ngayon, yung hindi natatakot mamatay, napupuot sa kanyang sarili, nagsisisi. Ito yung qualification. Nagpapakumbaba na may takot at panginginig at paggalang at respeto sa pag-iisip ng tagapagligtas. Pinaghihiyawan sa social media. Amen po ba? Amen. Ano nakalagay narito? Ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ang mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Sayon. Saan tumatahan? Tayo kasi itong last word nagaganap ng aklat ng buhay na kordero na magpapatotoo Tayo ang last written Tayo ang tagapagmana ng testamento ng Panginoon Diyos. Gaganapin natin yung espiritu ng hula ng patotoo ng mga banal na apostol ng kordero Amen po ba? Amen. O di tayo ang house of God. Who is the head of house of God? Jesus Christ is the head of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the head of house of God. Sino ho ang puno ng sambahayan ng Panginoon Diyos? Ang Panginoon Jesucristo na ikabubuhay natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay ng magulo. Siya Redeemer natin. Siya Savior natin. Amen po ba? Amen. Hindi naman tayo kaya iligtas ng mga mahal natin sa buhay, ng mga kamag-anak natin. Isa lang ang pangalan na magliligtas sa ating lahat. Kaya ba tayo iligtas ni Presidente? Kaya tayo iligtas ni Obama, ni Biden, at iba pang mga presidente ng maraming bansa. Isa lang ang pangalan na magliligtas sa atin na namamahala sa maraming mga bansa sa 7 kontinente niya. Ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Amen. Naunawaan po natin ang pamumuno ng Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Sayon hindi magwawakas. Sinikap na itayo ng Panginoon Diyos ang banal na bundok ng Sayon. Kaya itong mga organizer ni Satanas pinipilit na itong bundok ng Sayon copyright. Makikilala niyo yung kaharian ng Panginoon na itinayo, may patotoo ng paniniwala Yung mga fake preacher, makikilala nyo, inililihim yung patotoo. O hindi sila mga God servant. Kailangan magsalita kung kanino silang servant. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Jesucristo bagamat siya Diyos, pinaglingkuran niya tayong lahat upang wala tayo maging dahilan Ngayon, wala din tayo magiging dahilan na hindi natin narinig ito. Transparent ito sa social media. Ako inahabag to sa mga taong gusto maligtas, ayaw manindigan Ayaw magsumikap. Pag may dumarating na pagsubok, ngalgal ng ngalgal sa isang tabi. Maliit na pagsubok lang, ngalgal ng ngalgal. Iyakin ng iyakin. Konting bagay lang, iyak ng iyak sa kapwa. Nagiging marites sa kapwa-tao. Walang prinsipyo. Amen po ba? Nakita niyo tayo prinsipyo na nanatiling tapat. Buhay na buhay yung naninindigan. Ito, kung hindi ako tinawag ng Panginoon, madidinig natin itong katotohanan pinaninindigan mo sa social media. Naunawaan po natin yung may presensya ng Holy Spirit. Ang daming nangangaral Ito yung kaligtasan natin lahat ngayon. Ito yung pag-asa na dumating sa atin Magiging pinakatanda yung mga mabubuhay ng may pananampalataya. Magiging kababalagan tayo sa sanlibutan ito. Bakit? Magniningning tayo sa karangalan ng Panginoong Jesucristo Tayo ang magiging tanda sa langit na nandito sa lakad na masama. Iaabuli sa lakad na masama. Kaya nakita niya, ipapakita ng tanda ng climate change spiritually sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos, napakalawak ng natutupad at nagaganap. Nationwide, worldwide, spiritual change, spiritual calamity, climate change, spiritually. Amen po ba? Ngayon, kung hiwalay tayo rito, ano magagawa natin?
Nakita nyo, yayaman ng mga nag-ipon ng mga kayamanan sa China, yung mga negosyante dyan. Magiging abandon ngayon yung mga negosyo nila. Hindi magpaprosper yung mga resources ng mga negosyo nila. Bakit po? Stock up lahat, lalumog ng tubig. Naunawaan po natin, yung mga gadget na yan. Kaya ang Pilipinas nagiging tambakan na lang ng mga useless na gamit ng ibang bansa. Tingnan niyo yung Mexico, ang gandang bansa ano po. Tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Australia, Canada, yung mga tourism, yung mga tourist spot, ano po? Nakita niyo, inaabulis ng Panginoon. Naunawa natin kung alin yung ililipap ng Panginoon, yung mga tagapagmana ng Last Will Testament, nagpapatotoo sa social media. Kaya po yung naninindigan, tapat na nananatili sa hula, eh lumalabas sa lali yung paniniwala, nagpapatotoo sa social media. Yun naman mga liar, pinipilit na maging sila ang bayan ng Diyos, eh walang hula. Gagamitin yung hula, walang reflection. Amen po ba? Amen. Ito yung reflection ng Panginoong Jesucristo eh. Ang banal na bundok ng Sayon eh, pinaghanda ng tahanan sa langit. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Walang nakalagay na ibang pangalan ng alinmang organisasyon ng reliyon pagdating doon sa aklat ni Propeta Joel, aklat ni Propeta Moises, aklat ni Propeta Isaias. The same, no? The same, magkatulad. Bundok ng Sayon, ang linasa niya at sinikap niyang itayo na paghaharian niya ngayon at magpakailan-kailan pa ba. Wow, nakagagalak po, ano? Nakagagalak doon sa mga binigyan ng pagtitiisan na magtitiis tayo, na mananatili tayong tapat na may respeto at paggalang, may takot at panginginig sa salita ng Panginoon Diyos. Nagaganapin natin ito sa ating buhay. Makikita ito sa atin, sa isip, sa salita at sa gawa. Ito, nadinig nyo sa gawa ng inyong abang lingkod, yung ginawa ng Panginoon Diyos. Pinaghiyawan ko sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa, makakarating ito sa Germany, makakarating ito sa Europa, makakarating sa Israel, sa Middle East, all over the nations. Dadalhin niya ang hangin ng tinig niya sa mga may pandinig na nakakailangan ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan. Sino tumatawan? Ang Panginoong Jesucristo rin po ang nagpaparating eh. Amen po ba? Amen. Kaya magsumikap tayo. Ang pananampalataya ngayon ay sa mga bagay na hinihintay natin na darating, na magaganap sa atin. Hindi sa mga bagay na nakita na natin. Stock up na yan. Andyan na yan. Kaya ang pananampalataya ngayon ay sa mga bagay na darating na hinihintay natin na magaganap po sa atin. Naunawaan po natin yung paniniwala. Kaya pagka bumabatay tayo lagi sa mga nakikita, wala na tayong iniintay. Nakita na natin yan eh. Ngayon, pag nananalig tayo sa mga bagay na di nakikita, na narinig natin, pinapahayag at dinideliver sa social media na walang bayan, at nanatili tayong tapat na may takot at paggalang at respeto, may iniintay tayo magaganap sa atin ng mga bagay na di natin nakikita, nabubuhay tayo ng living by faith. Naunawaan natin kung paano mabuhay yung tagapagmana ng pangako ng Panginoon Jesucristo sa mga bagay na di nakikita. Alam nyo, isang duka, mahina. Sanad kami sa mga gadget, pero hindi kami humihingi ng tulong dyan sa pangakalan. Hindi po nais ng Panginoon yun. Kundi ito yung ipahayag namin sa social media. Nilalakas ko po yung volume ng sounds ng labi ko para marinig ito ng mga nakakarinig ng tinig ng Panginoon Jesucristo para dumating sa atin yung spirit of joy, spirit of comfort, spirit of hope and faith, love and compassion to others. Hello, amen po ba? Amen. Hindi naging dahilan ng kahirapan. Hindi naging dahilan ng kagutuan.
para hindi natin marinig ito sa social media ngayon. At nagagalak ako dahil yung concept na ibinigay sa akin, forever and ever concept. Dahil dito luluhod ang lahat ng tuhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. So muli, binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ang sabi po sa ating lahat, mag-iingat tayo sa mga bulaang mga ngaral ngayon at talagang dumami na sila. Huwag tayong papayag na akayin tayo sa pagdurusa ng kapahamakan. Manindigan po tayo sa hula ng mga banal na propeta sapagkat ang Panginoong Kristo ang Espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Ano bilin sa atin? Tayo ang pinili, ninasa, nabayang sariling pag-aari na pinapahayag natin yung karangalan ng tumawag at nahabag sa atin sa social media upang maliwanagan na ang madilim na sanlibutan, upang magkaroon na ng spiritual climate change yung mga naalipin ng pita ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung climate change na nangyayari, spiritual, centralized all over the nations. Napaka-makapangyarihan ng word of truth, word of wisdom, word of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. The God Almighty in the heaven and the earth. Amen po ba? Amen. Ano ang paalala sa atin? Meditate the word of God day and night. Be strength. Hindi sa ating sarili, kundi sabi ng Panginoon, manatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta. Muli, binabati po namin kayong lahat at nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag at pagdideliver ng katotohanan ng buong puso na may takot at paggalang at respeto sa Panginoong Jesucristo na tinayuan ko ang katotohanan na wala akong naramdamang pangamba, kundi nagagalak ang aking kalooban, ipaghiyawan ko dahil ito ang buong katungkulan ko bilang tao. Na marinig natin ang katotohanan na magbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan at pag-asa natin lahat. Ano sabi niya sa Revelation? Ano sabi niya sa Revelation? Siya lang ang nagpapatawad sa ating lahat. Sa natin niya, hindi niya naalalahanin pa kasalanan natin. Kundi siya, patatawarin niya tayo. Ano sabi sa Revelation? Mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Dahil yung gaganap ng hula ng aklat na ito, tayo ang tagapagmana ng huling pangako. Amen po ba? Tayo yung mga inheritance na mga nalalaging pinipisa na ng karunungan eh. Tayo yung kapupunan ng 144,000 na niluklukan ng kundero. Tayo yung kapupunan na nagsisiawi ka ng bagong awitin na nagpupurit. Umaawit tayo ng bagong awitin. Nabubuhay na naghahain ng living by faith. Amen po ba? Amen. Ito yung mga new worship of holy. Ito yung naawit ng mga banal na bagong awitin na inihahain sa kondero. Ang kataas-taasang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Saan nakaluklok? Sa banal na bundok ng Sayon. May imposible ho ba? Pinamumunuan tayo ng ating tagapagligtas sa paniniwala. Hindi sa building siya tumatahan. Sa puso't isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung paniniwala. At sa magiging anak at apo natin, palalakihin natin sila sa daan ng katotohanan upang kung sila'y lumaki na at nagkaisip na, hindi na mahiwalay sa daan ng katotohanan, na ang daan ng katotohanan may patotoong pinaniniwalaan patungo sa langit. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon, kung saan ako naroon, doon kayong lahat eh. Ano sabi ng Panginoon? Mapalad ng gumaganap at ng sumasampalataya sa aklat ng hula na ito, ako'y madali ng paparito. Amen po ba? Kaya sa lahat po nung nakarinig ng paghahayag ng katotohanan, magmasid tayo sa buong mundo upang tayo ay ma-enlighten mabuti at patuloy tayong sumagana sa biyaya ng kaalaman at pagkaunawa at pananampalataya. Mapuspos tayo ng pag-asa at kagalakan sa pag-iintay natin sa muling pagparito. Nagdatnan tayo, nabubuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya sa pagkabuhay ng mabuti. Kami pinagpapasalamat sapagkat ito yung napakadakilang
pagbabalik ng karangalan sa Panginoon Diyos na mga saksi sa pagkabuhay ng mag-ulit. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the resurrection, in our Lord Jesus Christ in the resurrection, the God Almighty, the one true God, the organizer of our faith. Nakagagalak po na patuloy na magbalik ng maraming pasasalamat at patuloy sa Panginoong Kristo na narinig natin kung saan ako nabubuhay at ipinahayag ko yung pag-ibig ngayon at magpakailan-kailan naman. God bless people of Zion, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, patuloy na ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ang mga tunay na mananampalataya ay marapat masumpungang tapat sa pakikipagtipan sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kailangan tayo tapat na nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At upang mangyari yan, mga kapatid at mga kaibigan, kailangan ang bawat sa atin ay maging tapat na bahagi ng Iglesia ng Banal na bundok ng Zion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, siyang tunay. Kaya nga't nararapat mga kapatid at mga kaibigan na patuloy nating itaas ang pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoon Diyos. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating ipaalala mga kapatid, You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy mga minamahal na mga kapatid na tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na umibig sa kanyang bayan, nagagalak kami Panginoon na patuloy ng papurihan sapagkat tunay nga na lahat ng mga bagay sa ikatitiyak ng ating pag-asa at kaligtasan, patuloy mong ipinapaalala sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ikaw yung nagkayak ng mga halimbawa upang sa aming pagsasaliksik, ito'y maging aming ikatututo sa pamamagitan ng mga iyong lingkod na ginagamit mong tagapanguna upang salitain ang iyong katwiran, upang ituro sa bawat taong tumataan sa buong sanlibutan ang iyong kagilagilalas ng mga gawa, ang iyong kagilagilalas ng mga kagandahang gawa. Amen. Salamat Panginoon, ikaw ang tuturo sa amin kung paano kami lalakad ayon sa iyong tipan. Paano ang bawat isa ay masusumpong ang nagsisipamuhay ayon sa iyong dakila at banal na karunungan. Amen. Salamat Panginoon sa lahat ng kalakasan. Kung anumang tulong mayroon kami ngayon, kung anumang kagalingan na nanlaytay sa amin ngayon,
Kung anumang kaalaman at pagkaunawa ang meron sa amin, ito'y ikinagagalak namin patuloy na ibalik sa iyo ang kaburihan, sapagkat tunay na sa iyo lahat ng galing, at tunay na ang lahat ng mga bagay nito ang maghahatid sa amin kay Kristo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay nito. Patuloy ang aming buong pusong pagtitiwala sa iyo sa pamamagitan ng Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlumos. Magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord.